former president kasi ikaw ay eksperyensyado, 'di ba? Yung mga eksperyensya ng mga former presidents diyan ay makakapagbigay ng kanilang gabay or guidance doon depende doon sa kanilang experience na yung mga yun nga experience nung panahon nila katulad ni Pangulong Duterte dahil talagang grabe din ang gusto talagang patumbahin ang kanyang pamumuno like yung mga makakaliwang grupo. Pero sa panahon ni Bangag, may nakita ba kayong nagrarally na makakaliwang grupo na talagang hardcore katulad nung panahon ni Duterte? May nakita ba kayong mga media ngayon na sinasabing Marcos diktador, Lisa Tanas kidnapper, smuggler? May nakita ba kayong media? Wala. Kasi magkakasabwat na sila. So tatanggalin nila ngayon si Sara sa ang mga former presidents sa Inday Sara para hindi na malaman ni Sara at iba mga former presidents kung ano yung plano nila para patumbahin mismo ang sariling gobyernong kanilang pinamumunuan. Anong ibig sabihin ng patumbahin? The fact na si Marcos Jr. ay tinatransport via cryptocurrency. According to my source, ang pera ng bayan, national security issue yan. Hindi nila pinag-uusapan dyan na, talamak na ang krimen ngayon. May mga militar, recently may mga pulis na nagbarilan and everything. Okay? May mga tumutumba na lang, may mga nagagahasa, ganyan. Hindi naman nila pag-uusapan yan dyan na, pare, okay, sila dyan magkakakumpare yan. Nako, grabe na yung nangyayari sa atin, talamak na. Yung mga namatay noong baha. At ito ay yung 5,500 control, dapat panagutin natin yung mga taong, yung DPWH, panagutin natin ang may hawak ng budget. Hindi sila nag-uusap ng ganun. Supposedly, yan ang pinag-uusapan dyan sa National Security Council na yan kung paano protektahan ang soberenya, ang ekonomiya. Araw-araw nyo yan naririnig, gasgas na yan. Even you go somewhere in the world, the part of the world, lagi yan ganyan, to protect the sovereignty, to protect the economy, the people, what else? Yung pangkabuhayan and everything. Hindi ang pag-uusapan ni Marcos Jr. at ng National Security Council to ensure yung inyong kabuhayan, ang inyong seguridad, kasi nga mga kababayan, ayaw nila makipag-coordinate kay Sara sa former presidents, mga kababayan, kasi ang intensyon nila kung paano sila magnakaw ng magdakaw ng pera ng bayan. O, pasok tayo. Teka, balikan natin to. Sinuot ko para hindi ko makalimutan. Protektahan, di ba? National Security, naalala nyo si Clarita Carlos, head, former National Security Council advisor. Ano ang nangyari dyan? Tinanggal ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. nung nalaman ni Clarita Carlos na nag-report sa kanya ang NICA na ang Araneta Marcos ay sila mismo ang pinuno ng agri-smuggling. So ano pang pag-uusapan nila dyan sa National Security Council na yan para protektahan kayo? Mismo si Clarita Carlos in December 2022 ay nag-report dyan kay Bangag Jr. Tinanggal siya. Sinabi nga ni Clarita, dito, yung mga nakafollow sa akin, na naniniwala siya na ang issue sa smuggling sa agrikultura ay parte ng national security to ensure na ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan ay makabili ng murang pagkain at makakakain at ang ating mga farmers ay protektahan, bigyan ng mga libreng abono, kung ano mga programa, pautang. Tinanggal siya. Kasi ang promotor doon sa NICA report, based to that report ni Clarita Carlos, mismo si Marcos Jr., si Araneta, si Tambalos, sila mga putang ina mga yan, ang promotor ng smuggling, pag-uusapan pa lang natin ang agri-smuggling. Kaya yan tinanggal yung si Sara na yan para walang access, walang malaman si Sara sa plano nila. Kasi anong ginawa kay Clarita Carlos? Alam nyo yan, di ba? Niligwak siya. Tinanggal si Clarita nung nalaman niya yung report na yon, 'di ba? At sinabi niya mismo, sabi nga ni Clarita doon, it's up to you kung gagawin niyo yung tama o mali. Tinanggal siya, pero yung matanda, wala rin paninindigan, binigyan ng generous allowance as a former National Security Advisor during that time. Ayun, nilamon ang kanyang, the fact na pumayag siya, nabigyan siya ng generous allowance at inilipat siya kay Tambaloslos na ngayon ay nasa likod siya, nandiyan siya, nagtatrabaho kay
Martin Romualdez, even though nakalagay doon sa NICA na ang sangkot sa agri-smuggling ay ang Araneta Romualdez at iba pa nilang kasabwat. So yan yung purpose na yan, mga kababayan. Yung National Security Council reorganizing na yan, ang purpose niyan para hindi malaman ng mga former presidents o nila Inday Sara ang mga plano ng mga bangag na ito. Well, kahit hindi nila isama yan, alam nyo na kung ano ang kanilang plano niyan, mga palangga. Kasi ang pinakalayunin niyan, mga kababayan, okay, dapat talaga sumabay tayo, sabi ni Eduardo Gomez. Ang pinakalayunin, ang mithiin, purpose, ano pa ba, ang dapat ginagawa ng National Security Council for protektahan ang bayan para sa illegal smuggling and hoarding. Hindi makapasok in and out ang pulburon, ang droga at kung ano-ano pa. Negosyo nga nila yan mafia nga. So wala nang ang kwenta yung NSC na yan. Dahil mismo si Marcos Jr. ang protector ng pulburon dahil siya mismo addict. Siya mismo kumukonsumo ng pulburon. Okay? Ng coca, mga kababayan, dahil dito sa kanyang bata pa lang sa ginagawa niya yan. So yan ang isang pangunahin actually na mandato ng ng NSC o National Security Council. Labanan ang smuggling. Negosyo nga nila Ulit-ulitin natin, nakakasawa pero kailangan yung namnamin. Yung alitagtag na nahul sa Batangas na may nahuling 1.8 daw, di ba? Na 1.8 na toneladang pulburon. Ano ang nangyari doon? Nagbidabidahan si Marcos. Kung naalala nyo, yung pulis doon, nagsasalita, hinarang nila. At hinaharang ni Bangag Jr. na sinasabi niya, baka pag may masabi siya, nakalimutan ko na eksakto niya, na kumbaga winarningan ni Bangag Jr., yung mga media na kapag may nasabi siya, parang hindi siya ba paniniwalaan or dapat ang tatanungin sila or something to that effect. Imagine mo, mismo yung pulis na yon, yung nakahuli, ang sabi ni Marcos, hindi, kumbaga, wag yan ang tanungin. Ito yung tanungin. Yan yung mga bangag dyan sa PIDEA na kasabwat ni si Lasso and everything. Wala naman sa pinangyarihan. Yan. Isa yan sa mga mga nasusugpuin dapat nitong National Security Council na to na pag-uusapan ng mga leaders ng bansa. Pero anong ginagawa nila? Sila mismo ay threat. Ang national threat ay mismo si Bangag, ang kanyang asawang si Lisa Tanas, mga kababayan. Yung kidnapping uli, na paulit-ulit ko na si Lisa Marcos, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin at kanyang asawa, ang DFA, ang embahada sa Turkey ay nagsabuatan sila, ang ISAF ay nagsabuatan sila para dukutin ang 2 menor de edad sa Turkey. Then you talk about National Security Council to ensure the safety, security of the Filipino people. Mismo si Marcos Jr., ang asawa niyang putang ina mga yan, mismo ang nag-facilitate ng mga dokumento para dukutin ang 2 Pilipinong bata. At nandyan ngayon, iniwalay sa kanyang ina, mga minor de edad. At si Lisa Marcos, si Bangag Jr., ang nag-facilitate kasama si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa. Paulit-ulit ko yung biniplay. Ang video nasa TikTok yan, nandiyan sa Facebook natin at kung saan pa man. National Security, kasiguradahan, from the word National Security Council, ang seguridad ng pang-nasyonal. Very common, very, tawag dyan? Literal, di ba? Literal na ibig sabihin yan, mga kababayan. I-ensure ang seguridad ninyo. Mismo yung smuggling na yan, nag-appoint si Bangag. Balikan natin kasi, paulit-ulit na lang ito, mga palangga. Pinag-uusapan dyan ang security ng ninyong lahat. Nag-appoint siya ng special envoy to China na si Michael Ma na ikinubli sa mga putang inang media na nakikinig ng buwaka ng inan nyo, di pa kayo kunin ni Satanas. Na walang nag-ulat ni isa. Ikinubli sa taong bayan ang pag-appoint ni Bangag Jr. sa Special Envoy to China na pinangala ng smuggler
smuggler. Diyaan sa Congress itinigil ang, anong tawag dito, ang hearing. Yan ang katotohanan. Kaya yung NSC na yan, walang kwenta yan. Ang pinag-uusap kung paano